para naman maliwanagan din kung saan nanggagaling po yung hindi pagsipot ni Pastor, no? Ulit-ulitin po namin, ito ay hindi lack of respect sa ating mga institusyon. On the contrary, we respect the judiciary, no? Sapagkat ang judiciary ang dapat magdesisyon yan. Pangalawa po, wag naman natin papayagan na husgahan si Pastor via trial by publicity. At pangatlo po, yung mga sinasabing victim survivor, they can only get justice through the judiciary. Kung sila po ay talagang naging biktima, pumunta po sila sa ating hukuman. Wag po sa Senado. Wala po, the Senate, as I said before, is not the dispenser of justice. Wala po sa poder ng Kongreso na mag-declare ng guilt or innocence. Attorney, isa pa, bago lang ulit sila magtanong, maraming mga inconsistencies po, no? Ako, personal knowledge ko doon sa mga witness na yon, tsaka based din sa mga pahayag ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Maraming mga inconsistencies yung mga sinasabi ng mga witnesses na ito. Maaari ba silang makasuhan doon sa kanilang pagsisinungaling, attorney? Opo. Yan papasok yan sa mga criminal perjury, no? Or false statements. Yan po covered ng ating batas, no? Pagka ikaw ay nagsinungaling under oath, ikaw ay mananagot, no? So I think at the proper time, yung mga abogado po ni Pastor, no? Or yung mga naging subject na mga ganyang perjured statements, dapat silang managot sa ating batas. Kaya nga napagaganda po ng approach ni Pastor, hindi siya nagsasalang ng mga witness niya sa Senate Committee, no? Just being consistent na hindi niya po makukuha ang hustisya dyan sa Senate Committee, kundi through the executive and the judicial branch of government. No? So tama po kayo dyan, Admar. Yung mga yun, may kaukulang pananagutan po sila sa ating batas. Tsaka, attorney, milyon-milyon po ang mga kasalukuyang miyembro, kaanib ng Kingdom of Jesus Christ. At kumbaga, hindi lang naman si Pastor ang nasasaktan dito sa mga akusasyon nila, pati na rin ang buong Kingdom of Jesus Christ, mga members, mga workers nito na hanggang sa kasalukuyan ay aktibo at nasa loob pa rin. So, malaki yung damage na idinulot nitong mga sinasabi ngang mga false na pahayag nitong mga witness na ito. Kaya siguro ang nais ng ilang mga member maano din, kumbaga mabigyan din sila ng hustisya kasi pati sila possible din na lalo na kung may kakilala sila na uy ganyan pala diyan sa Kingdom hindi naman pala totoo. So maganda rin na masampahan ng kaso yung mga nagsisinungaling na nakakos ng pagsama ng imahe dito po sa Kingdom of Jesus Christ, attorney. Nako, totoo po yan, Admar. At even as we speak, marami pong nasasaktan, no? Lalo na yung mga ating nananampalataya, no? Yan po ay napakasakit. I could only empathize, no? Yung mga nararamdaman nila. Kaya nga po nung huli ng meeting naming mga lawyers meeting, isa po yan sa aming diniscuss na sa tamang panahon po, no? Ang mga abogado po ni Pastor ay magsasampa ng mga kaukulang usapin sa korte, no? Upang mahinto na po yung ganyang klase ng mga accusations na wala namang basehan, no? In fact, may mga lumalabas po na mga libelous na po, no? Yan po ay iniipon po yan ng mga abogado ni Pastor at nakakasiguro po yung mga miyembro, no, ng Kingdom na sa tamang panahon po magsasampa ng mga usaping legal, no? Ang Kingdom of Jesus Christ laban doon sa mga gumagawa ng mga krimen na ito laban sa kanilang simbahan. Attorney, may comment lang ako, attorney, kasi yung kampo natin, no, nagtataka ako, fresh na fresh yung mga mukha natin dyan. Pero yung sa kabilang parlor, attorney, stress na. Nakita mo? Kaya nga, nakapag-comment itong kolumnista, no, sa isang pahayagan, si Sir Macabenta. Sabi niya, Hontiveros and her legal team should do more research. Yun ang in-advise. Ininsulto pa sila. Kasi nga, tira sila ng tira, hindi naman makakatayo pala. Kaya na-stress na sila, attorney.
Tingnan po natin paano po ito magtatapos. No? Basta sa amin po, handa po kaming ipaglaban yung karapatan ni Pastor, no? Proteksyonan siya against these illegal proceedings po, no? And kami po ay maasa ng Korte Suprema will really interpret po yung limitasyon, no? Ng power ng Congress. Opo, Attorney, urgent po yung request natin sa Supreme Court, ano? Urgent? Opo. Sapagkat yan habang yan hindi nadidesisyonan, medyo magulo po, no? Kanya-kanyang panig po kasi ang nagbabanggaan dito, no? Sa bandang amin po, kami naniniwala na titig ng maigi, no? Ng ating Korte Suprema. Kasi po ito, gusto ko ring i-emphasize to, Carlo, Admar, and MJ. Yung pong naging ruling nila sa aming show cause order, parang hindi po pinag-usapan ng entire committee, no? Kung babasahin niyo po yung ruling, ang nakapirma lang po doon si Senator Ontiveros, no? Parang hindi po sila nag-deliberate, no? Na dapat pinag-usapan kung ano po yung sinulat namin doon. Parang in 3 days po lumabas na yung kanilang ruling. So talagang nakalulungkot po na kailangan pa kaming dumulog sa Supreme Court para lamang i-deliberate talaga yung aming mga legal justifications, no? So tapos ito pa po, siguro dagdag ko lang bago hindi nyo kasi tinanong, palaging sinasabi po ni Senator Ontiveros na may mga senador, matataas ang presidente, mga officers ng church na nagpupunta sa Senate Committee pag sila'y sinasarpina. Hindi lang po kasi nababanggit na yung mga pagkakataon na po yun, wala naman pong resolution na sinasabi itong mga bishop carnapper. Wala naman po sinasabi doon na itong si dating presidente may ginawang rape or karumal-dumal na krimen. Wala naman po sa mga resolusyon ng Senado nung araw na sinasabing sila ay mga kriminal na. Yun po ay napakalayo sa sitwasyon ni Pastor, no? Mahirap po nating ipantay yung mga pangyayari na nagpunta ron yung mga matataas ang kalagayan sa ating lipunan na nagpunta raw sa Senado dahil ginagalang daw nila. Iba po kasi ang sitwasyon noon at iba naman po ang sitwasyon ni Pastor. Si Pastor po ay talagang hinusgahan na. Sa tingin niyo po ba kung ating hinusgahan yung mga bishop na sila ay karnaper, na sila ay may ginawang kalokohan sa gobyerno, yung mga pumunta po ron na mga general, sinabi natin sila may mga ginawang karumal-dumal na krimen. Sa tingin niyo po ba yung kanilang abogado papayuhan sila na pumunta ron? I don't think so po, no? So wala pong factual parallelism. Hindi po magkaiba po yung sitwasyon ni Pastor ngayon doon sa sinasabi nilang nagpupuntahan yung mga matataas na tao sa Senado para ipakita yung kanilang paggalang. Iba po. Kaya mahirap pong malinlang tayo sa mga ganong comparative na hindi naman talagang magka-same situation, ano? Opo. So, kaklaruhin ko lang po iyon, no? Kasi baka lumabas na sino pa to si Pastor na binabastos ang Senado. The factual circumstances po na nagpunta doon yung mga matataas na tao or opisyal, general, bishop, or senate, or past president, hindi naman po sila ron kinonvict, no? Na may nagawa silang krimen, rape, or trafficking at that. Gusto ko lang pong bigyan diin yun, no? Para lang maliwanagan yung ating mga Pilipino na hindi po ganun ang takbo ng pag-iisip ni Pastor na basta-basta lang babastusin ng Senado. Opo, parang attorney, yung binabanggit po ninyo ng mga nauna na example na umattend, malamang magaling yung chairman ng Senate Committee noon. Sinasabi niyo po ba na hindi magaling si Ontiveros na chairman ng kanyang hinahawakang panel? Bias Ang sinasabi ko lang, Carlo, iba yung sitwasyon po at iba naman po yung sitwasyon ni Pastor, ano? Siguro po doon natin tumbukin na para maintindihan po natin na wala talagang disrespect na ginagawa si Pastor, no? Na ayaw niya lang dahil wala siya sa mood, ayaw niya lang dahil tingin niya sa sarili niya untouchable. Hindi po gano'n. Hindi po gano'n ang tunay na nangyayari. Ginagawa niya po yan sapagkat gusto niya talagang proteksyonan sapagkat yan po ang nakasulat sa ating konstitusyon. Not because out of whim or caprice po, no? Opo. Or para bastusin ang ating mga senador. Tsaka hindi lang ganun, attorney. Ilang dekada pong binild ng aming mahal na pastor ang kanyang reputasyon, pangalan, nakataya, ang kanyang apelido, ang kanyang mga gawain. Tas
ganito lang sisirain? Ganun ilang araw lang, ilang buwan lang na imimedya, halos araw-araw, yun ang tanong, maging sa Senado at sa Kamara, parehas yung tanong. Maging sa DOJ, ganun din yung mga tanong. Di ba? Nasaan ng ating humanity sa mga araw na ito, attorney? Yun nga nakakalungkot, Carlo, no? So, hopefully, mabigyan ng hustisya yung mga pangyayaring ito sa mga darating na araw, no? And ganyan po talaga, no? Yan ang nangyayari. I guess we have to roll with the punches, no? Ang sa amin naman po, ako bilang abogado, meron naman tayong sinasandalang mga batas, desisyon ng Korte Suprema, at saka yung mga faktual na pangyayari, no? So, pag pinagsama-sama po kasi natin yun, napakadaling makita, no? Na talagang meron tayong trial by publicity, meron na po tayong prejudgment, no? Alam na po natin na meron ng usurpation of judicial authority na hindi na susunod, no? Yun po ang at least naisawalat po natin na yun ang tamang pananaw na dapat natin gawin. Hindi sa binabastos ni Pastor ang Senado, no? Hindi niya hinaharap yung mga akusasyon sa kanya, hindi siya'y nagmamayabang, kundi dahil sa tamang lugar, no? Yung mga ganyang usapin, no? Hindi yung trial by publicity and hindi yung binabaliwala yung presumption of innocence, no? Unless proven beyond reasonable doubt, no? Bueno, attorney, partner. Last na lang po, attorney. Kami po dito ay nananalangin Sige lang, po. huwag kayong magmadali. Ako, marami akong utang sa inyo kasi tama yung okay sinabi ni lang po, attorney. No? kaya ko sagutin. Yes Sasagutin po. ko, Carlo. Thank you for sharing, attorney, no, for the knowledge, the expertise po na sinare nyo. At we are always praying po sa inyo po, attorney, no, that the Father in heaven will shower po, you Carlo. the wisdom po and understanding representing po our beloved pastor. Pero ito, attorney, maganda yung sinabi, attorney, kung kunwari si Senator Ontiveros, si Ontiveros, siya ang tanungin natin, kung ikaw, Ontiveros, kung inakusahan ka na, no, may hatol na sa'yo, a-attend ka pa ba dyan sa committee na yan? Sigurado hindi yan a-attend. Sure, bull yun. Kaya nga. Pero yun po, attorney. Opo, yun nga po yun. Opo, yun po yung nakakatawa talaga, di ba? Opo, ano pong what to expect po kay Pastor? Pagpalagay po natin na pupunta siya ron. Okay, siya'y tatanungin. Ito ba'y ginawa mo? Ano pong say-say nun? Kung ikaw mismo po sinabi mo na ginawa ko to. Nakasulat po yun, black and white. Hindi po sinabi ni Pastor yun na hindi po invento ni Pastor yun na siya dineclare na guilty. Nandun po yun sa resolution. Kaya it violates po talaga basic common sense po. Kung siya pa'y pupunta ron, only to clear himself, meron na pong desisyon. Kumbaga po sa boxing, ba't ka pa lalaban sa boxing, nakatali yung dalawa mong kamay, tapos alam mo naman yung referee, yung mga judges, sinabi na matatalo ka, round 1 pa lang. Po, attorney, siguro sa ating mga kababayan, huwag na po tayong bumoto ng chef na mahilig sa cooking show dyan sa Senado. At talagang bumoto tayo ng totoong senador na marunong mag-aral at alam yung rules at kung paano ang proper na pakikitungo kung ikaw ay chairman ng isang makapangyarihang komite. Attorney Elvis, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong gabi at mabuhay po kayo, sir, at God bless. Yes po, attorney. God bless po sa Salamat po, Carlo, MJ at Mark. Salamat sa pagkakataong binigay niyo sa amin, no? Para naman maliwanagan din kung saan nanggagaling po yung hindi pagsipot ni Pastor, no? Ulit-ulitin po namin, ito ay hindi lack of respect sa ating mga institusyon. On the contrary, we respect the judiciary, no? Sapagkat ang judiciary ang dapat magdesisyon yan. Pangalawa po, wag naman natin papayagan na husgahan si Pastor via trial by publicity. At pangatlo po, yung mga sinasabing victim survivor, they can only get justice through the judiciary. Kung sila po ay talagang naging biktima, pumunta po sila sa ating hukuman. Wag po sa Senado. Wala po. The Senate, as I said before, is not the dispenser of justice. Wala po sa poder ng Kongreso na mag-declare ng guilt or innocence.